Attorney, ito pa isang matinding usapan ngayon. Ako, kanina kasama to sa balita ng RMN Network News, sinatulan pong guilty ng Korte Suprema si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon sa kasong attorney na gross misconduct at perjury. Yes. The Supreme Court has struck disbarred lawyer Larry Gadon again. This time, they found him guilty of gross misconduct for committing perjury and making accusations based on hearsay. This is pertaining to Integrated Bar of the Philippines, or IBP's complaint filed against him. IBP said Gadon lied under oath when he claimed that de facto Chief Justice Maria Lourdes Sereno falsified an SC temporary restraining order. Gadon was fined 150,000 pesos and sentenced ineligible for judicial clemency. The presidential advisor for poverty alleviation shrugged off this decision. He said he has no interest of practicing law again. Alam mo, partner, kasi lumalabas dito, 'di ba? Nagkaso-kaso siya doon sa mga gawa kasi siya ng complaint laban dito kay para sa impeachment complaint laban kay former Justice Maria Lourdes Sereno. Pag-issue ng TRO. 'Di ba? Naman niya napatunayan kasi wala siyang mga ebidensya. Makasuhan ng perjury si Attorney Larry Gadon. Yan ay matapos niyang sabihin kahapon under oath na galing sa isang journalist ang impormasyon tungkol kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kaugnay ito ng sinasabing pakikialam ni Sereno sa isang resolusyon ni Supreme Court Justice Teresita de Castro. Sa pagdinig kahapon ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban kay Sereno, sinabi ni Gadon na ang journalist ng Manila Times na si Jomar Canlas ang nagsabi sa kanya tungkol sa issue sa resolusyon. Si De Castro raw ang nagkumpirma nito sa reporter, pero tinanggi naman ito ni De Castro. Si Attorney Gadon may be liable for perjury if declaration niya ito and this is under oath, and so he will have to answer for his actions. Dahil dito, iimbitahan sa susunod na pagdinig si Canlas para linawin ang issue. Nanindigan naman si Gadon na hindi mali ang kanyang mga pahayag. Yung mga allegations, hindi pwede matawag na perjurious yun because even if no justice will testify on those documents, nandun na yung presence ng documents that the documents are existing already. Partner. Oo. So, ayan, since ito ngayon, nagkaroon siya ng gross misconduct for lying under oath. Isa sa ground to for disbarment. Hindi na siya madidisbar disbarred na siya Hindi naman nga daw siya apektado Sabi niya, Attorney Claire, dahil sa guilty sa kanya ng Korte Suprema, dahil malaki naman daw kanyang kinikita ngayon bilang corporate executive kahit pa nung huminto siya sa pagharap sa Korte Suprema noong 2014. Pero syempre, partner, iba pa rin yung na-earn mo yung pagiging lawyer mo, di ba? Ilang taon nyo ba yan, di ba, Attorney Claire? Siguro, iba si Attorney... Iba si Secretary Larry Gadon. Sabi niya, it's sweeter to be called Secretary Larry Gadon than attorney. Yung disbarment case ng Supreme Court is something that I have not really paid attention to because I have not been practicing my profession as a lawyer since 2015. And I got involved in business and in politics that I hardly felt that I was really practicing my profession as a lawyer. And so I am not really affected with this kind of decision. Yung pagiging lawyer, sampusang pera naman yan Iba yung, the word secretary is sweeter than attorney. So, hindi ako nalulungkot dyan. In fact, masaya ako dahil kasi this is my opportunity to give back to our kababayans the enjoyment that I have in my fortunate, simple life. Larry Gadon. Pero tandaan mo, ilang taon din na niyan pinakinabangan yung attorney. Iba yun attorney, di ba? Kahit hindi siya nagpa-practice, attorney pa rin tinatawag sa kanya, no? Di ba? He was fined. Magkano? 150,000? Di ba? At saka hindi na siya eligible for judicial clemency. Mukhang hindi na siya patatawarin. You know what, partner? Kasi ganito yan Pag na-disbar ka,
syempre may mga pagkakataon, yun naman kasing bread and butter ng ibang mga lawyers, di ba? Oo. Darating yung time, di ba, minsan disbarred ka. Pwede ka pa kasi after so many years, tapos nakita naman ng Supreme Court na you've changed. Na parang nag-promise ka na you will not do it. Basta nakita nila, partner. Attorney. Ibabalik nila sa'yo. Yun. Basta dapat may reformation. Oo, may nakita. No? May nakita. Pero hindi agad ibibigay yun. Siyempre, titingnan mo na kung paano ka nag-reform. Dito, lumalabas, partner, hindi na siya eligible for judicial clemency. Ibig sabihin, attorney. Mukhang hindi na siya pagbibigyan kasi bakit? Imagine mo, nagsalita dito, not eligible for judicial clemency, ha? For life. Nako. Na hindi na siya mabibigyan talaga ng chance na maibalik yung ATTY. Period. Bakit? Kasi partner, mukha siyang walang walang remorse feelings. Ano ba tawag dyan, attorney? Parang feeling, minsan yung kabig ng dibdib, diba, iba sa sinasabi. Iba siguro kasi si Attorney Gadon. Iba kasi siguro Attorney Gadon, kasi siguro mayaman naman siya. Diba? Kaya siguro nagmamalaki siya na hindi niya kailangan maging attorney. But attorney is, a lawyer is, yes, attorney is attorney. Iba yun eh. Diba? Oo. So yun yun. Siyempre, ano ba sasabihin niya? Hindi ko kailangan yan. Ganun na lang. Kasi parang walang hard feelings. Walang na-hurt. Diba? Ganun ang papalabasin niya. Total secretary naman siya. Pero tatandaan mo, partner, ikaw ay na-declare na guilty for gross misconduct, for lying under oath. Ano yun? Tapos nandiyan ka sa gobyerno, perjury. So, paano kang pagtitiwalaan? Paano nga yung yes, conflict, di ba? So, ano ang gagawin ngayon ni PBBM kung yung isang sekretarya niya napatunayang sinungaling? Naisip ko pala yung attorney ngayon. Diba? Akala mo okay na. Sige, wala ka. Hindi, may epekto. Kalihim ka ng Diba? Kalihim ka sa anti-poverty SARCA Paano ngayon magtitiwala ang tao sa'yo na hindi ka magsisinungaling sa mga dokumentong gagawin mo? Yun nga pala, no? Diba? Kung ito hindi papansinin ni Pangulo. Diba? Kung lumalabas na sanay ka magsinungaling. Dito sa mga dokumentong kitang-kita ng madla. Kasi patungkol to sa mga Supreme Court Justices, nag-file ka wala ka palang dokumento. Paano pa ibang dokumentong hindi nakikita ng iba? At naglilingkod ka, no? Sa gobyerno. Asset ka pa ba? Diba? Asset ka pa ba ni PBBM? At magiging proud pa ba si PBBM na meron siyang isang secretary na ganito ang nasinungaling? Naging desisyon, no? Dapat mapag-isipan niya ng mahal nating Pangulo ngayon. Diba? Kasi, diba, Supreme Court to, partner. Kataas-taasang. Hindi na ito mababago. Tapos, he was fined and declared ineligible for judicial clemency. Ganon katindi yung pagsisinungaling niya, yung napatunayang pagsisinungaling niya. Tapos nandiyan ka pa sa government. Nako, attorney. Diba? PBBM, isip-isip muna. Saka siya nagsabi ng, ito pa. Pagsisinungaling daw to, Siya nagsabing, haka-haka ang kahirapan ng mga Filipino. Isa pa yun. Paniniwalaan ba natin yun? O pagsisinungaling yun? Sabi ng Supreme Court, sanay ka magsinungaling. O yung haka-haka mong opinion. Pagsisinungaling ba yan? Saan ang scientific basis mo na yung kahirapan ng Filipino haka-haka lang? Iyan ngayon. Mabigat, attorney. Tama. Buti na mo yan. At natumbok mo yan, di ba? Yan ang ngayon din hindi maiisip Paano kaya? Sa mga kababayan natin, mag-iisip ngayon. Hindi ba? Lalo ng Pangulo, dapat. Oo, kasi malaking balita to, partner. Diba? Nako, abangan natin yan sa mga susunod. Okay, basahin natin ang kanilang mga reaksyon. Good evening, Attorney Claire. Ayan, Miss Jenny Del Gabas. Dodge the dump lies. Problema na lang PBBM disregards SC like ICC jurisdiction. Sabi niya. Sonia Trixie Badis Barden o suspended? Suspended lang. Okay, si Univert. Ayan. Okay. Good evening po sa lahat. Sabi ni Pulse TV, Marcus Lois, mahal ka namin. Okay, God bless Philippines. Okay.
The Captain 71, di ba mahal ni Gadon ang mahirap kaya gusto niya maraming mahirap? Ganon? Oo, maraming mahirap. Kawan, logic ha? Ayun. Kadama sa Jordan, ang tanong, tanggalin kaya siya? Yun lang. Yun doon, diba? Siyempre, mag-isip. Kaibigan sila eh. Oo. Si Rainer Junji, mangawang? Okay lang ngayon, may banat by CPBBM si Duterte lang mura. Okay. Uy, batiin ko lang si Talatak ha. Talatak, hello po. Tagal natin hindi naramdaman to si Talatak. Ayan, okay. The excession of Gadon is an insult not only, okay, mabilis kasi. Not only to the noble profession, but to the human race. And why is he in the government? OMG Marcos. From Talatak yan. Si Talatak po yun. Okay. Lois Miguel Bonifacio, malabas po yan sa media sana, pati sa, malaman din ng madla sa dyaryo. Okay. So, oo nga, saan ba ito mabasto? Ay, hindi, nabalita naman kanina. Kanina sa news. RMN Network News po. Nasa po, Diza XL News. Paki-like and share nyo po. Andun po yung ating mga balitang yan. Okay, attorney. Okay, so paano? Okay, naku, 9 o'clock na. Oo, at bukas kasama natin si Rajuman. Ako po si Rajuman, Jenny Pahilanga. Thank you po, Attorney Claire. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po si Attorney Claire Castro. Nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.